Etong sila Baste Duterte, ang dating Pangulong Duterte, mga bossing, nagmautog yan eh. Isang araw bago po pumunta ang Pangulong Bongbong Marcos doon sa Davao. Natatakot siguro sila na maungusan at mas mahalin ng mga Davaoenyos ito pong si Pangulong Bongbong Marcos. Biruin nyo naman. 'Di ba? Kahit na kung ano-ano ang sinasabi nung kanilang vice mayor, mayor sa kanya kay Pangulong Bongbong Marcos, talagang sinusugod sila doon sa Davao. Sumugod po sa Davao si Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw, mga bossing at mamayang konti i-discuss ko sa inyo yan. Balikan lang natin. Nagmautog sila Baste Duterte, yung unang-unang mautog nila doon sa Davao. No? Itinapat nila yon, mga kababayan, bago yung araw ng inaugurasyon ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa mga ipinagawang kalsada at mga patubig at yung mga pamimigay nung mga titulo ng lupa doon sa Davao. Siguro iniisip nila, naku po, yari tayo, mauungusan tayo nitong si Presidente Marcos. Sirain na natin, no? Isang araw bago siya pumunta dito. Ganun nga ang ginawa. Kinabukasan, dumating ang Pangulo. Walang Baste Duterte na nagpakita, mga bossing. Yung tipo bang maraming salamat Pangulo sa pagpapatubig sa aming mga magsasaka, doon sa mga magsasaka dito sa Davao, doon po sa mga pagpapaayos ng aming mga lugar, kasama po kami sa inyong national project, yung mga pagbibigay ng mga titulo ng lupa sa aming mga magsasaka, hindi nyo po kami nakakalimutan dito sa Davao. Pero hindi ho. Dahil nga ho siguro sa ginawa nila na mautog, puro paninira kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi makapagpakita ng muka si Baste. Sa boxing, sa sampalan, duwag naman din talaga kay General Torre. Ilang beses niyang pinagbantaan si Baste ilang beses niyang pinagbantaan si General Torre na sasampalin, bubugbugin. Ayan, ipinagpatayo siya ng boxing ring ni General Torre. Pero hindi pa din ho sumipot. Yun yung sinasabi ko sa inyo na ang style ho ng mga Duterte, mga bossing, ay sindakan lang ho. Sisindakin ka niyan, kapag ka ikaw nasindak, yari ka. Pero kapag ikaw hindi ka nasindak, wala. Sila ang hindi lulutang, sila ang hindi lalabas. Yung mga kagaya ng mga DDS, kapag kayong nandiyan sa comment section, puro ganun lang ho. Puro boka lang, puro comment. Pero kapag ka sa totoong buhay, wala ho yan. Wala ho yan. Pagka makakita ko na isa dyan, kukutusan ko yung mga yan. Di ba? Wala ho yan, mga bossing. Boka-boka lang. Pero kapag kadating na nung hamon, hindi na pupunta. Ito po yung sinasabi ko, tinutukoy ko sa inyo, na pagsugod ni Pangulong Bongbong Marcos sa Davao, mga bossing, eto, ay, nasan ba yun? Eto. PBBM buong tapang na sumugod sa Davao. Balwarte ng mga Duterte. Ayan. Ayan ang Pangulo. Kaya hindi po pwedeng sabihin ng mga taga Davao na may lakas kaya ng loob si Presidente Marcos na pumunta at tumungtong dito sa Davao. Huwag niyong nilalahat. No? Kung meron man na hindi gusto o disgusto kay Presidente Marcos diyan sa Davao, ang tingin ko ho, mga bossing, ay yung mga DDS lang. No? At hindi nyo kayang sindakin ng Pangulo ng Pilipinas. No? Ipapakita sa mga taga-Davaoenyos na hindi, si Pulong ba yun? Kala ko si Pulong sa malayuan, yung picture. At hindi po nila kayang sindakin si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Shiro Kansaki, nako, ayaw ng mga Duterte niyan. Tuloy natin. Ano po ba ito? Bakit pumunta ang presidente doon sa Davao? Kasi ito po yung proyekto na yan, mga kababayan. Na kahit na puro pamumulitika po yung ginagawa ng mga leader nila dyan sa Davao, ang ating presidente tuloy-tuloy lang po. PTV4! 4 ba yan?
PBBM sa Davao, tingnan, sinimulan na ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Department of Public Works and Highways, DPWH Secretary Vince Dizon, at ilan pang opisyal ng site inspection ng Davao River Bukana Bridge, Davao City ngayong Webes. Kaya sabi pa ng mga vlogger na DDS, kayanin kaya ng presidente dumalaw sa Davao? Abangan ka namin. O ayan na, nandiyan na sa Davao. Bakit wala yatang lumitaw sa inyo? Wala din. Sindakan lang din. No? At hindi po lumitaw ang Pangulo dyan para makipagtunggali sa inyo. Lumitaw po ang Pangulo para po doon sa proyektong gustong matapos, para doon sa mga kababayan ninyong Davaoeños na kahit na puro batikos yung mga leader ninyo kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi po kinakalimutan na ang Davao ay parte ng Pilipinas at sakop ng kanyang pagiging presidente. May mga na-inspect bang ghost project or substandard or unfinished project si PBBM sa Davao? Hindi po parte ng balita na ito yun eh. No, pero ayan po, yung pag-uumpisa nung inspection ng Davao River Bukana Bridge. Ayan, sa Davao. Good evening, pinsan. Ang aga ngayon. Oo. Lagi tayo maaga. Mas masarap dumali sa umaga, di ba? Ng vlog, ibig ko sabihin. O ngayon no, mga kababayan, nasan yung Baste Duterte nila? Wala. Takot. Ni hindi makalabas. Kasi kung ako ang mayor, mga bossing, tapos ganyan po ang nakikita ko sa presidente, hindi kami iniiwanan, laging may mga proyekto, laging maganda ang hangarin sa aming syudad. Magpapasalamat ako, lalabas ako, sasamahan ko yan. Di po ba? Kasi kung tunay kang public servant to, mga bossing, kahit pakalaban mo yan sa politika, basta nakita mo na maganda ang ginagawa doon sa mga kababayan mo, magagalak ka. Kasi gagaan ang buhay ng mga kababayan mo. Pero sila hindi. Di ba? Parang sa Davao Bus. Sa Davao Bus, tameme lang si Baste. Oho. Ganyan naman yata talaga sila eh. Banat. Pag pinatulan, saglit lang, pumatol. Tiklop na. Huwag na tayong magsalita. Di po ba, mga bossing? Banat. Birahin natin ng birahin. Ang dating si Pangulong Bongbong Marcos, pag pinatulan na, wala na. Maganda at ulan na gabi sa lahat. Shoutout po kay Margie Barcebal. Nasa si Baste. At eto mga 3 araw pa ho, mga 3 taon pa ho. Kayong ganyan, Baste Duterte sa Davao. Na puro paninindak lang, wala namang yagballs na humarap sa presidente o doon sa mga inahamon ninyo.